Sa screen. Babasahin muna natin ang Ingles. Pagkatapos po ng Ingles, babasahin po natin ang Tagalog. Say amen kung nandiyan na po kayo. Amen. Okay, tayo po yung magbabasa. Okay, Matthew 28, verses 18, 19, and 20. Verse 18, ako po muna. Sabay-sabay tayo, no? Ready? Read. And Jesus came and spake unto them, saying, All power is given unto me in heaven and in earth. Verse 19, Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. 20, Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the world. Amen. So be seated. Magandang umaga po sa lahat. Babasahin ko po yung wikang Tagalog. Ayan. So yung mga bata, hawakan nyo na lang muna, no? Sabi po sa wikang Tagalog, verse 18, At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, Ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay sa akin, sabi ni Jesus. Dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin niyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo o ng Banal na Espiritu. 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Okay, good morning sa bawat isa, at tayo pong lahat ay pagpalain ng ating Panginoon. Mga kapatid, hangad ng Diyos, no? Ang kagandahang, ang maayos ng buhay ng bawat pamilya. Actually, sabi nga po mga kapatid sa Genesis, no? Basahin ko lang po yung talatang ito. Sa Genesis 3, verse 21, at verse 24, no? Doon po sa pasimula sa Genesis, sa libro ng Genesis, dito po nagsimula ang kasalan, ang unang kasalan, na nandoon ang ating mga unang magulang na si Eva at Adan, at ang nagkasal po sa kanila walang iba kundi ang ating Panginoon. Doon din po nagsimula ang unang pamilya. Sabi po sa Genesis 2:24, o wag lang maingay mga bata. Okay, sabi diyan, Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife, and they shall be one flesh. Sabi diyan, kaya nga, ang lalaki ay aalis sa kanyang mga magulang at ang kanyang asawang babae. Sa kanyang mga magulang, tatay, nanay, alis silang mga mag-aasawa, no? At sila'y magiging isa, at sila'y magiging isang katawan. So mga kapatid, dito makikita natin ang pagpapahalaga ng Diyos sa pamilya. O, pwede ba yung umunguya, itabi niyo muna. Sabi ko, pag nagpipreach okay lang kumain kanina, pero pag nag-preach na, hindi na kayong kumain ng kumain para makakapakinig kayo na maayos. Okay? Be, doon na lang kayo sa likod, yung may baby. Nung kaupo sa likod. Okay lang. Ayan. Para hindi kayo ano. O, ayos lang upo kayo, ayos lang upo. Ayan, lipat. Ayan, okay lang kayo dyan, no? Ate siya, may tubig dyan. So dito mga kapatid, makinig po. Makikita natin dito ang pagpapahalaga ng Diyos sa pamilya. So kahit pa nung una, pinapahalagahan ng Diyos ang pamilya. Nakuha po mga kapatid. Pamilya, actually alam niyo ba ang pinakamaliit na unit ng lipunan, walang iba kundi ang pamilya. Nakuha niyo po mga kapatid. Mahalaga ang pamilya sa lipunan. At kung paano mga kapatid mahalaga ang pamilya sa lipunan, ito po yung pinalaga at pinakita ng Diyos ang pagpapahalaga sa pamilya kahit po nung una pa. Kaya nga sabi dito na nangyari sa Garden ng Eden ang unang kasalan na ginawa ng ating Diyos, at nandun si Adan at ang kanyang may bahay, o naging may bahay na si Eva. At dito po mga kapatid, sa Garden ng Eden, nagsimula ang unang pamilya. So, ibig sabihin mga kapatid, pinahahalagahan ng Diyos ang pamilya kahit nung una pa man. Nakuha po mga kapatid, mahalaga ang pamilya at ito po ay pinakita ng ating Diyos. Subalit mga kapatid, sa buhay ni Eva at Adan,
Minsan silang nagkasala. At ang kasalanan ito ay, mga kapatid, talaga namang pinagbabawal ng Diyos na gawin nila. Yung pagkain ng pagkain ng bunga ng kaalaman ng kasamaan at kabutihan. Yung tree of knowledge of good and evil, yung bunga nito. Sabi ng Panginoon kay Eva at Adan, kung ito'y kakainin nyo, mamamatay kayo. Malalim po yung ibig sabihin ng kamatayan sapagkat it talks about two kinds of death. We have the physical death and the spiritual death. Okay? Physical death, pag sinabi natin physical death, mamamatay sila, yung kanilang katawan, yung kanilang kaluluwa, maghihiwalay. Yung katawan, babalik sa lupa. Physical death po yun. Pag sinabi natin spiritual death, separasyon ng tao sa Diyos. Yung kaluluwa ng tao, mahihiwalay sa Diyos, at ito ay mapapahamak, mabubulit, walang iba kundi sa apoy ng impyerno at sa lawa ng apoy. Mga kapatid, subalit, dahil nga doon mga kapatid, nang sila'y nagkasala, makinig po, naapektuhan ang relasyon ng tao at ng Diyos. Wala na silang maayos na pakikipagrelasyon. Humiwalay sila sa Diyos eh. Pero mga kapatid, ang kagandahang loob ng Diyos, napakabuti ng Diyos sapagkat nais ng Diyos muli ma-restore ang matamis silang fellowship ng tao. Anong ginawa ng Diyos sa verse 20, Genesis chapter 3 verse 21. Sabi rito, and unto Adam also and his wife did the Lord God make coats of skins and clothe them. Dahil nga mga kapatid, nung nagkasala si Eva at Adan, nabuwag ang magandang relasyon ng Diyos. Kasi dati, nakakausap pa nila ang Diyos eh. Naglalakad pa sila kasama ang Diyos, mga kapatid. Sa Garden ng Eden, payapa, maayos. Pero simula nung sila'y sumuway sa Diyos, mga kapatid, sila'y nalayo na sa Panginoon. Pero, nais ng Diyos, dahil mahalaga sa Kanya ang tao, muli, mga kapatid, gumawa ang Diyos ng paraan para muling magkalapit sila. Anong ginawa ng Diyos sa 21? Sabi rito, kay Adan at kay Eva, ang Diyos ay pumatay ng matabang tupa, hayop, at yung balat ng tupang ito ay pinantapal sa kanilang mga katawang walang saplot. Mga kapatid, kasi nung unang panahon talaga sa Eva at Adan, nung nilikha ng Diyos, hindi pa naman talaga uso damit nun. Maganda pa ang klima, kaya hindi sila nagkakasakit basta-basta. Pero nga, dahil nga'y sumuway sila sa Diyos, ang ginawa ng Diyos, para muli magkaayos sila ng tao, ang Diyos mismo ang pumatay ng hayop. At syempre, pag pumatay ka ng hayop, meron itong dugo. Nakuha po yung dugong yon, at yung balat ng hayop na pinangdamit sa kanila, yun ay simbolo ng pagpapatawad ng Diyos kay Eva at Adan. Nakuha niyo mga kapatid, kasi ang tao, walang kakayanang ayusin ang kanyang buhay kung wala siya sa Diyos. Amen? Amen. Ganon din sa panahon natin ngayon, kung ang tao ay wala kay Kristo, hindi niya kayang ayusin ang kanyang buhay. Ang tao mahirap magbago kahit i-rehab mo pa yan, Brad. Kahit ilang beses pang i-rehab yan ang i-rehab. Kung hindi niya makikilala si Kristo sa kanyang buhay, babalik at babalik siya sa dati niyang lumang buhay. Pero kapag ang tao ay nakilala si Jesus, mga kapatid, matik yan. Magbabago unang puso niyan. At makikita yan sa buhay niya. Parang tayo, parang ako, mga kapatid. Ang hirap magbago, hindi ko kaya. Reliyon, barkada, pera, bisyo, akala ko okay, doon ko makukuha yung kapayapaan. Until si Kristo ay magpakilala sa akin at tanggapin ko siya bilang aking Panginoong tagapagligtas. Yung po yung nangyari 26 years ago. That was May 9, 1999. Yung po yung starting point para bukas ng gate pinto. Yung po yung starting day o starting point ng pagbabago sa aking buhay. Nung makilala ko si Jesus sa aking buhay. Okay, sumunod? Mga kapatid? Walang maingay na. So mga kapatid, mahalaga ang Diyos sa buhay ng tao. Amen? At lalong mahalagang mahalaga ang Diyos sa bawat pamilya. Kaya nga, ang Diyos ang gumawa ng paraan
para sila ay maabot, muling maayos ang kanilang relasyon sa Diyos na nasira. So mga kapatid, tandaan natin ito, kung paano pinapahalagahan ng Diyos ang pamilya, abay dapat ganun din po tayo. Amen? Pahalagahan natin ang Diyos, pahalagahan natin ang ating mga pamilya na sila po ay dalhin natin sa ating Panginoon. Hindi pwedeng tayo lang ang ligtas. Paano yung mga loved ones mong wala pa kay Kristo? Paano yung mga kaibigan natin, kasama mo sa trabaho, na wala pa sa Panginoon? Mga kapatid, ang kaligtasan, hindi po yan sinusolo. Sabi nun sa ating teksto, di ba? Humayo nga kayo, turuan ng bawat bansa. Kapag sila'y ligtas na, sumampalataya na kay Kristo, sila'y bautisma nyo sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. So mga kapatid, pinapahalaga ng Diyos ang pamilya. At tayo rin po bilang mga Kristiyanong inutusan ng Diyos, inatasan niya, na dali ng Ebanghelyo sa kanila, mga kapatid, dapat ito po yung ating ginagawa. Hindi pwedeng kabataan lang ang hahayo. Lahat po tayo, kahit adults, dapat humayo. Kaya nga mga kapatid, mamaya pong hapon, sisimulan po natin ang training ng soul winning muli. Gamit yung tinatawag nating Operation Go Manual. Ito po yung nasa apps, so pwede po tayo mag-download nito. Or pwede nyo namang ibato ko sa inyo yung mga picture, isend nyo na lang po, kahit wala na tayong manual. Gamit na lang natin tablet or cellphone. Kung may notebook, okay lang din naman. So, ang una ko pong ititrain sino pastor, how I pray, lahat kayo eh. Pero syempre, isa lang ang aking katawan. So, unahin ko muna lahat ng ating staff. Mga ushers natin, tagapaawit natin, at iba pa, mga teachers, kayo munang aking ititrain. Ito po ay aano lang naman, aabot lang siya ng 2 buwan mahigit. After po ng 2 months, mahigit, kulang-kulang 3 buwan, magiging trainer na po kayo. Yung mga hindi pa natin natitrain, sila naman pong ititrain nyo. Sa ngayon, ako po muna. Katuwang marahil ang aking may bahay. Yung iba nito, nag-undergo na sa inyo ng Operation Go training pero hindi natin to natapos na udlot. Pero this time, mga kapatid, tayo po'y pinapahayo ng Diyos. Amen? Ang Operation Go, mga kapatid, merong soul winning training, meron po itong isa't kalahating oras na pag-aaral. Gagawin po natin linggo ng hapon, after po ng Young People's Fellowship. Nakuha po mga kapatid, pagkatapos po ng Young People Fellowship, yun po, maiwan ang staff muna. Pastor, pwede ba kaming umupo rin, kaming mga hindi pa staff? Okay lang din naman. Pwede po kayo makinig, mag-sit in kayo. Pero ang una kong tututukan, number 1, yung mga staff muna natin. Kasi hindi ko kakayanin lahat. Meron po itong 2 oras sa isang linggo 2 oras na on-the-job training. Ibig sabihin, hahayo tayo. 2 oras sa isang linggo. So, pwedeng ang gawin natin siguro, ang kaya kong itain, 2 sa isang labasan. 2. Kasi kung 3, sobrang crowded na. At least 2 lang, plus ako, 3 tayong hahayo. Pwedeng kahit anong araw, basta 2 oras sa isang linggo lang. Nakuha po mga kapatid. So, lahat tayo mga kapatid, dapat ay humahayo. Pamilya. Minsan nga, di ba, yung mga pasensya na, yung grupo, ibang grupo dyan, nakakalungkot, yung iba'y kulto pa. Pamilya sila, mga kapatid. Humahayo sila, kumakatok sa bawat ng dala-dala, maling aral. Samantala tayo, mga kapatid, bilang Baptist, ang dala-dala natin, hindi lang pure gospel. Full gospel pa. Amen? Pure at full gospel ang ating dala-dala, mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Nakuha po? Okay? Hindi lang full gospel, kundi pure gospel pa. Okay? So, lahat po tayo, mga kapatid, pamilya. Naalala ko nga merong isang grupo, mga kapatid, ito ay mga may lahi. Makinig. Kung hindi sila buong pamilya, yung mga anak nila pinapadala sa Pilipinas para maging missionaries, binabudgetan nila ito. Hello?
binibigyan nila ng budget yung kanilang mga anak o pamilya para lang mag-isay sa Pilipinas at maging silang missionaries. Baka nakikita nyo sila sa daan. Yun nga lang, ibang klaseng missionary sila. Dala-dala nila, maling aral. Pero tayo mga kapatid, ang dala natin, Ebanghelyo ni Kristo. Amen? Puro, tunay, dalisay, ang salita ng Diyos. Nagliligtas si Kristo. So mga kapatid, pamilya dapat tayo po ay humayo sa ating Panginoon. How I pray mga kapatid, may mga mabautismohan tayo itong paglipat natin dito sa bagong lugar. Dalangin ko, mabuhay ang baptistry. Amen? Amen po ba? Last year, ilan lang nabaptize natin eh. Wala pa atang 10 last year. But this time mga kapatid, I pray sa ating pagsunod sa ating Panginoon at sipag, mga kapatid, gumalaw yung tubig sa baptistry. May mga maligtas, mga kapatid, mabuhay ang kabataan, tayo mga adults, ganun din. Maging mainit tayo mga kapatid sa paghayo. Naintindihan po ba, staff? Sa after ng young people, inaasahan ko po kayong maiwan. At ako po'y magpo-focus sa inyo ng training sa soul winning. Naintindihan po? Baka natutulog na kayo dyan, gising. Yan, malinaw po yan ha. Okay? Sumunod mga kapatid, ang sabi ng ating Panginoon sa Deuteronomy, dapat bilang pamilya, hindi lamang matutunan natin ang paghayo. Amen? Kapwa mo nanay, dalhin mo kay Kristo. Amen? Kapwa natin tatay, dalhin natin kay Kristo. Amen? Kapwa mo kabataan, mga kapatid, listen, dalhin natin kay Kristo. Lahat tayo dapat pumayo. Amen po mga kapatid? Sumunod, inutusan din tayo ng Diyos mga kapatid. Sabi sa Deuteronomy 19 verse 9, basahin ko po ito sa inyo. If thou shalt keep all the commandments to do them, which I command thee this day, to love the Lord thy God, and to walk ever in His ways, then shalt thou add 3 days more for thee beside these 3, mga kapatid. So, inutos dito ng ating Panginoon kahit pa sa Old Testament, mga kapatid. Anong sabi niya rito? Inuutusan ko kayo na mahalin siya. Sabi ni Moses, no? Mahalin ang Diyos natin at tuparin, gawin, sundin ang kanyang mga salita. Abay mga kapatid, sa ating paghayo, sa ating pagsunod sa kalooban ng Diyos, makinig po, samahan natin ang pagmamahal. Naranasan mo na bang mag-share ka ng gospel na umiiyak ka dahil mahal mo yung tao? Ayaw mo mapahamak sa apoy ng impyerno? Mga kapatid ko, iniyakan ko yung mga yan. Iniyakan ko yung ate ko, mga kuya ko, iniyakan ko yan. Pero pa doon, naalala ko, bunso kong kapatid, kasi awang-awa ko sa kanila, mga kapatid eh. Gusto ko silang maligtas, kaya personal kong kinausap isa-isa. At sa harapan nila mga kapatid, pinaramdam ko ang pag-ibig ng Diyos sa kanila na how I pray sila ay makakilala kay Kristo. Kung hindi mga kapatid, totoo ang impyerno, totoo yung bulkan dyan sa Taal, sa ilalim niyan, puro bakal na lusaw, mga kapatid, batong lusaw, na talaga namang hindi ka titira ng buhay na laman, mga kapatid, pag ikaw na itapon dyan. Yan ang impyerno, mga kapatid. Kaya ang taong wala kay Kristo, dapat nating mga madala, pamilya. Amen? How I pray, mga kapatid, madagdagan tayo ng mga tatay dito. Amen? How I pray, mga kapatid, madagdagan tayo ng mga nanay dito. How I pray, madagdagan tayo ng maraming kabataan. Blessing sa atin, mga kapatid, maraming isda rito. Amen? Amen. Nakakatuwa nga mga isda nang pumupunta sa atin eh. Yun nga lang sa ngayon, maraming maliliit na isda tulad ng mga to. Pero praise the Lord mga kapatid, someday the Lord will use them. Amen. How I pray, magpatuloy sila sa Panginoon. Naalala ko nung pumunta kami ng Boracay, ang sarap pag-snorkeling eh. Kaso, naiila ako sa snorkeling kasi kakagating mo, hihinga ka sa bibig. Ayoko nung gano'n, mas gusto ko yung goggles kaya hindi ko nag-ano eh. Ang sarap tingnan sa ilalim, makikita mo yung sila, lumalangoy, buhay sila. Sarap huli, kung pwede nga lang mamana, manghuli, tapos ulamin mo, kaso bawal eh.
Mga kapatid, masarap makita mo mga kapatid sa isang simbahang malago. Amen? Maraming bilang. Pamilya naliligtas. Amen? Pamilya nababautismo. Pamilya nababago ni Kristo. Mga kapatid, nababago ang buhay dahil kay Kristo. I pray mga kapatid, magtulong-tulong tayo. Amen? Sa taong 2026. Sabi nito mga kapatid, utos sa atin ng Panginoon na mahalin siya, lakaran, sundin ang kanyang mga salita. Pamilya. Hindi lamang natatapos yan mga kapatid. Sabi nito mga kapatid, lahat ng kanyang inutos sa atin. Sa ating pagsunod mga kapatid sa ating Panginoon, lahat po tayo inatasan. Ulitin ko po hindi lang kabataan ang inatasan ng Diyos na sundin ang kanyang mga salita. Hindi lang young people, hindi lang mga nagtatrabaho, kahit tayo po mga adults. Humayo. Naalala ko sa isang simbahan, meron dong mga 90 plus na mga lola. Humahayo sila. Mga lola yung balda. Nauuna pa nga sa mga kabataan yung dalawang lolang to. Hindi pa sikat ang araw, nandun na sila sa simbahan, nagpipray, naghahanda sa paghayo. Mga lola po yun. Naalala ko po yung isa ron ay pumanaw na kinuha na ng Panginoon, pero yung isa ay buhay pa doon sa isang simbahan. Mga matatanda ng simbahan, mga kapatid, humahayo. Much more, tayong malalakas pa. Amen? Amen. Malalakas pa tayo mga kapatid, at buhay pa tayo, may hininga pa tayo. Sumunod tayo sa Panginoon, ipakita natin mga kapatid ang ating pag-ibig sa Kanya sa pamagitan ng pag-abot sa mga tao. Amen? Dala-dala mga kapatid ang Ebanghelyo ni Kristo. Okay, sumunod, hindi lang minahal ng Diyos ang pamilya, pinahalagan niya ito, inutusan niya tayo na mahalin siya, sundin to pa rin lahat ng kanyang mga utos. Sumunod mga kapatid, anong sabi ng Diyos? Sa Psalms 100 verse 2. Sabi nito, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Sa Tagalog, paglingkuran nyo ang Diyos na may kagalakan, dumako sa kanyang presensya ng umaawit. Mga kapatid, hindi lang tayo inutusang humayo ng Diyos. Hindi lang tayo mga kapatid inutusan ng Diyos na mahalin at sundin ang kanyang mga salita. Listen, inutusan tayo ng Diyos din mula sa kanyang mga salita na paglingkuran siya. Hindi mo pwedeng sabing mahal kita pero na wala kang ginagawa, 'di ba, sa isang taong minamahal mo. Hindi pwedeng sabihin mong mahal mo ang Diyos na hindi ka naglilingkod sa Kanya, hindi ka nagbibigay ng oras sa Kanya. Anong klaseng pagmamahal 'yon? Hindi ka naglilingkod. Di ba anong klaseng pagmamahal 'yon? Sapagkat mga kapatid, ang tunay na pagmamahal ay may kaakibat bukod sa pananampalataya, may kaakibat na paggawa. Amen. Actually, ang tunay na pananampalataya, yan ay nagmamanifest, napapatunayan kung nakikita sa buhay mo ang pagsunod. Amen. Diba si Abraham, si Abel, nung pinahain ng Diyos ng offering, alam niya kung anong dapat i-offering sa Diyos. Hayop na mataba, malusog, malinis. Kaya kinalugdan siya ng Diyos. Sabi ron si Abraham, pinakita niya ang kanyang pananampalataya sa pamagitan ng pagsunod. Kasi ang obedience ay pagpapakita ng tunay mong pananampalataya sa Diyos. Hindi nagdalawang isip. Dali ng kanyang anak doon sa Mount Moriah at doon ihandog sa Diyos, mga kapatid. Yun ay test lang sa kanya ng Panginoon. At marami pang iba mga kapatid. Nagpapakita ng pagsunod sa Diyos, kanilang pag-ibig, at kanilang paglingkod. Sabi diyan, serve the Lord with gladness, come before His presence with singing. Ano man ang ministry natin sa church, abay gawin mo yun na may kasiyahan. Amen? Kung ikaw ay nanay sa tahanan, pwede maglingkod eh. Abay, paglingkuran mo yung mister, paglingkuran mo yung mga anak, na may kasiyahan sa puso. Kung tayo man po'y humahayo, mga kapatid, sa ating paghayo, samahan natin ang kagalakan.
baba po. May dalaw pang darating pa, ano ng upuan. Extra. Mga kapatid, sa ating mga paggawa sa Panginoon, ano man ang minisi mo sa simbahan, samahan natin ang kagalakan at kasiyahan. Amen? Lagyan natin ng excitement. Hello! Magalak ka, bakit pastor? Ang pinaglilingkuran natin, hari ng mga hari, amen? At Diyos ng mga Diyos. Naalala ko minsan, nung ako'y nasa naglilingkod pa sa barangay. Darating yung aking kaklaseng mayor sa aming barangay bibisita. Siyempre, kaklase ko siya. Bukod doon, mayor ko pa. Ano kung pwedeng may ko sa kanya? Hindi ko alam kung nag-iisip yung iba kong kasama. Binigyan ko siya ng kakaibang bag. No? Native na bag, ang ganda-gandang bag. Tapos sinamahan ko ng shell na... Basta ang ganda ng shell na yun pwedeng isabit sa dekorasyon. Sabi ko, tiyak, matutuwa nito si Mayor, yung aking kaklase. Mga kapatid, nandun yung excitement, amen? Abay, pag tayo ganun din, isipin mo, naglilingkod ka sa Diyos, ano man ang ministry mo, usher ka man, tagabilang ka, tagabukas ka ng pinto, tagawalis ka dyan, tagakuskus ka, tagakuskus ka ng CR at iba pa, mga kapatid, nagluluto ka, ano pa pastor, gumagawa ka sa electrical, nag-welding ka, naglalagari ka, basta para sa Panginoon, mga kapatid, lagyan natin ng ka-excitement, amen? Dapat tayo po'y maging masaya, amen? Dapat ikaw ay nagagalak, bakit pastor? Ang pinaglilingkuran mo ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari. Sino hindi magsasaya? Kaya gawin natin ang ating best. Yan, pasandal mo ng pagganong sa dingding, huwag dyan. Para yung hangin pumasok well. Buhatin na utas isandal sa dingding. So mga kapatid, samahan natin ang kagalakan, no? Kasiyahan ang ating mga paglilingkod. Sabi nga rito, come to His presence with gladness, to His presence with singing. Di ba? Masarap yung ganun eh. Naglilingkod ka na, pasipul-sipul ka pa, di ba? Hindi ko makasipul eh. Di ba habang nagwawalis-walis dyan, kumakanta ka ng kanta nila kanina? Mga bata? Ay buti-buti mo, Panginoon. Di ba? Ang sarap pagkuskus eh. Nagdidilig ka ng halaman sa church. Ang sarap. Ang sarap eh, mga kapatid. Samahan mo ng kagalakan. O sabihin natin, kahit pa pag-aandog yan, ang offering at iba pa. Ay buti-buti mo sa puso mo, umawit ka. Lord, ang buti-buti mo. Amen? Pribilehiyo, Panginoon, paglingkuran ka namin. Ano pa pastor? Sabi ito, knowing that the Lord is God, it is He that hath made us. O isipin mo, siya naglikha sa atin. Ano pa? And not we ourselves, we are His people and the sheep of His pasture. Mga kapatid, ang Diyos ang naglikha sa atin. Kabataan sa gitna, kuy, makinig kayo dyan. Harap kayo rito. Mupo na maayos. Sabi dyan, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful unto Him and bless His name. Mga kapatid, sa ating mga paglilingkod, yan ay pribilehiyo na ginagamit ka ng Diyos. Amen? Makinig. Tayo po ay magpasalamat sa Kanya. Isipin mo, nilikha ka ng Diyos para paglingkuran siya. Hello, mga kapatid. Ay, pasalamat ka, hindi kayo nilikha. Pagkatapos kang gawin, bahala ka na dyan. Sayang. Di ba sabi nga ron, mga kapatid, meron tayong kasabihan eh. Yung stone na hindi gumugulong, gather no moss. Alam niyo ba yon? A stone that rolleth not, gathers no moss. Di ba kung meron kang sabihin natin dalawang lagari. Pinahasa mo parehas yung isa, ay yung dalawa, tama? Sinabit mo. Yung nasa kaliwa, hinayaan mo lang. Yung nasa kanan, lagi mong ginagamit. Ano mangyayari dun sa kaliwang lagaring nasa kaliwang sinabit mo? Kakalawangin lang. Meron akong lagari, mga siguro ilang buwan nakalipas. Diyan, mga lagari mo, nandito pa eh.
Yung lagari natin dito, kahoy yung hawakan, baka syempre yung mga blade niya. Pinahasa ko yun. Hindi ko nagamit ng ilang buwan. Gamitin ko nga ngayon. Nung ginamit ko, sabi ko, pambira, kinalawang kagad. Mapurol na. Pero pinahasa ko yun, ha. Mga kapatid, nais ng Diyos, gamitin niya tayo. Amen? At gamitin niya tayo, mga kapatid, at ilagay natin sa ating mga puso, mga kapatid, ito'y pribileyo na magamit ako ng Diyos. Kailan ka pa mapapagamit sa Diyos? Pag matanda ka na. Pag mahina ng mga tuhod mo, para bang wala nang pakinabang ito. Diba? Mga kapatid, paglingkuran natin ng Diyos. Sabi diyan, verse 5, Psalms 100, For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generations. Wow, saan ka nakakita ng katotohanan na pangwalang hanggan? Mga kapatid, ito lang yun. Wala nang tatapat pa ritong katotohanan sa salita ng Diyos. Mga kapatid, tandaan natin ito. Mahalaga sa Diyos ang pamilya. Amen? Pinatunayan niya ito mula dun kay Eva at Adan until now. Pangalawa, mga kapatid, inatasan tayo ng Diyos bilang pamilya na humayo. Amen? Humayo. Magdala ng tao sa Panginoon, mag-imbita, mag-share tayo ng gospel, pamilya. Hindi lang iilan sa pamilya, kundi tayong lahat. Mula sa tatay, anak, tatay, asawang babae, mga anak. Pangalawa, sabi nito mga kapatid, tinawag tayo ng Diyos para siya ay, anong pangalawa? Para sundin natin ang kanyang mga salita at ipakita natin mga kapatid sa pamamagitan ng ating pagsunod ang ating pag-ibig sa Diyos. Mabihib lang tayo. Nakuha po mga kapatid. Pangatlo, sabi dito, tayo mga kapatid ay inutusan ng Diyos na paglingkuran siya. Paglingkuran ng Diyos na may kagalakan. Amen? Paglingkuran ng Diyos, mga kapatid, na ating sinasamba ng may kasiyahan sa ating mga puso. Pangatlo, sabi dito, paglingkuran ng Diyos ng may pagpapasalamat. May pasalamat ka mga anak, huwag kayong mag-isip na bakit pa ako sinilang sa mundong ito. Magpasalamat ka sa Diyos. Sinilang ka sa mundong ito. Para para makita mo kung gaano kadakila ang Diyos sa inyong buhay. Nakuha po mga kapatid? Sa paglingkuran natin ng Diyos ng lahat na meron tayo. Balikan natin muli ang ating teksto. Hindi ko naman hinabaan ang ating mensahe. Makinig na sa unan. Balikan natin ang ating teksto, Matthew 28, verse 19 and 20. Sabi diyan, no? At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap at sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa lupa ay inaibigay sa akin, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Huli-muli, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo, at narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Pamilya. Amen? Tatay, nanay, mga anak, abay dapat paglingkuran natin ang Diyos ng sama-sama. Amen? Maglaan ka ng oras para sa Panginoon. Abay, kung mahal mo nga ang pamilya mo, naglalaan ka ng oras sa pamilya mo. Tama? Kung bakit ka nagsasika para sa pamilya sapagkat yun ay pagkapakita na pinapahalagahan mo, minamahal mo ang ating pamilya. Abay, kung mahal nga natin ang Diyos, huwag lang sana sa salita. Amen? Huwag lang sana sa ating mga labi sabihin natin, mahal ko ang Diyos, pero wala naman sa gawa. Walang pagsunod, walang pagkapasakop, walang pasasalamat. Abay mga kapatid, kung mahal natin ang Diyos, ipakita natin ito. Sa pamamagitan ng ating pananampalataya, may gawa, amen, sumusunod tayo sa kanyang mga salita, tinutupad natin ang utos ng Diyos, nagpapasalamat tayo, amen. Sabi nito, at tayo ay naglilingkod sa Kanya. Yun ay pagpapakita ng ating tunay na pag-ibig sa Diyos.
dapat ang pag-ibig na yan nakikita sa ating buhay. At bilang simbahan, mga kapatid, na compose ng mga pamilya, hindi lamang tatay, nanay, mga anak, bilang simbahan, mga kapatid, tayo po'y inatasan ng Diyos na humayo, paglingkuran siya sa abot ng ating makakaya na may kagalakan at kasiyahan. No? Sikapin mo na maglaan ka ng oras para kay Kristo. Amen? Kung paano ka naglalaan ng oras sa iyong pag-aaral, mga anak, abay sikapin mo rin na paglingkuran ng Diyos sa abot ng iyong makakaya. Kung pinagbubutihan mo sa pag-aaral nyo, abay pagbutihan din natin sa Panginoon. Abay kung ikaw ay nagsisikap, nagtatrabaho sa companies, nagdinegosyo, at talaga naman nagsisikap, amen? Huwag mo rin kakalimutan, pagsikapan na sumunod, paglingkuran si Kristo, amen? Nang may buong kagalakan. Anong sabi ng Panginoon? Sapagkat siya ay Diyos na nagagantimpala. Lahat ng ating paglilingkod kay Kristo, listen mga kapatid, meron niyang reward sa langit. Bonus na nga yung pagkapala ng Diyos sa atin sa lupa eh. Natutugunan lahat ng ating mga pangangailangan, tama? Pero mga kapatid, much more sa langit, may pagpapala pa tayong inaantay doon sa mga matatapat na naglilingkod para kay Kristo. Kaya inaasahan mga kapatid ng Panginoon sa atin bilang mga simbahan niya na compose sa mga pamilya na tayo po ay maglingkod sa Diyos. Dalangin ko mga kapatid, itong 2026, nandito na tayo ngayon sa biyaya ng Diyos sa bagong lugar. Pagbutihan natin, amen? Huwag nating hayaan yung mga hayop na pumapasok dito sa simbahan. Buti pa yung mga hayop eh. Kung saan ako makarinig ng baptist, may asong pumapasok, may pusa. Buti pa sila parang nagsisimba eh. Adiyo, Brother Elmer, kanina magpapaampo na naman to. Tapos may nanganak na naman diyang aso, 3. Magpapaampo na naman to. May pusang nanganak, 3 rin, magpapaampo na naman to. May mga kuting, pumapasok dito. Buti pa mga kuting pumapasok eh. Nagsisimba eh. Kumati ng prayer meeting, araw-araw napunta rito. Mga Kristyano minsan, wala. Huwag ganun. Amen, mga kapatid, huwag ganun. Mga kapatid, tayo may mga isip. Mas mataas ang ating kaisipan kaysa sa mga hayop. Mga kapatid, tayo nilikha ng Diyos ayon sa kanyang wangis. Amen? Kaya sama-sama nating paglingkuran ng Diyos, ipamalas ang ating pag-ibig sa Kanya. Amen? Amen. Sa lahat ng ating gagawin, tandaan mo yan, gawin mo yan na may kagalakan para kay Kristo. Huwag yung masama yung pagsunod sa ating Panginoon, gawin mo yan na may kagalakan, paglilingkod. Kasiyahan at gawin mo yan na nagpapasalamat ka at nagpupuri ka sa ating Panginoon. Pribilehiyo para sa ating mga nilikha niya na paglingkuran siya. At yun po ang inaasahan ng Diyos na gawin natin. Ipakita natin ang ating pag-ibig sa Diyos sa pamagitan din ng mga pag-abot ng kaluluwa para sa Kanyang pangalan. How I pray mga kapatid, lahat po tayo matuto ng soul winning. Amen? Soul winning. Aminado ako mga kapatid, sa nakaraang mga buwan, kapos tayo doon sa ganung gawain. Bagaman may humahayo, alam ko kahit ako humahayo din ako, kahit ako mag-isa. Pero kulang tayo mga kapatid, kulang. How I pray mga kapatid na tayo po'y humayong lahat at matuto. Amen? Pahalagahan natin yung mga kaluluwa, mga kapatid, na wala pa kay Kristo. Napakarami nating kapitbahay natin dito. 4 o 5 pa lang ata ang ating nakakausap. Kaya mga kapatid, bumawi tayo. Amen? Bumawi. Sa ating paghahayo, saan ba tayo pupunta? Hindi dito na, unahin natin to. Hindi tayo pupunta sa malalayo pa. Malay natin mga kapatid, may mga hinilang dito ang Diyos. O pagkatapos sa ating lugar, sa kabila naman. Kasi hindi pa natin ito nakakalubog eh. Hindi pa talaga. So mga kapatid, humayo tayo. Amen? Humayo, maglingkod, sumunod sa mga kalooban ng Diyos bilang mga pamilya, bilang isang simbahan dito sa lugar ng Tagaytay, Santa Monica.
So tayo pong lahat ay tumayo. At tayo po ay manalangin sa ating Panginoon humigit at humuko, higit lahat. Walang magkikantuhan, walang titilat. Mananalangin po tayo. Walang titingin sa likod. Mga kapatid, inaasahan ng Diyos. DJ. Inaasahan.